nga bang kinakatakutan ng Pilipinas sa Asya noon? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood. Kapag narinig natin ang mga bansa gaya ng Japan, China, India, Indonesia, at Israel, ay posibleng isang ideya lang ang papasok sa ating isipan. At ito ay ang pagiging malakas sa bansa, hindi lamang sa kanilang ekonomiya, pagkus sa kanilang persang militar sa buong Asya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na dumating sa punto ng Pilipinas ay isa sa pinakamalakas at hinahangaang bansa hindi lamang sa Southeast Asia, bagkus sa buong Asya? Well, sa maniwala ka man o hindi, naranasan ng Pilipinas na katakutan tayo ng ibang bansa. Alam mo ba na nakikipagsabayan pa tayo sa bansang Japan noon? At may mga kagamitang pantikma na tayo lang ang mayroon noon. At ang lahat ito ay naranasan ng Pilipinas sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. Marahil ng ilan sa inyo ay negatibo ang impresyon sa kanya. Ngunit, kung hindi dahil sa uri ng pamamalakad at mga proyekto niya, ay hindi maiukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang Golden Age. Alam mo ba na ang Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army ang isa sa pinakamalakas na military force sa buong Asya? Ngunit, hindi gaya ng mga bansang nabanggit kanina, ay hindi natin napanatili ang titulong ito. Pagkus, lubos na napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa. Ang malaking katanungan dito ay paano nga ba naging malakas ang Pilipinas? Ano-ano mga kagamitan ang mayroon tayo noon na siyang naging dahilan para katakutan tayo ng madayuan? Simulan natin sa assets ng Philippine Navy. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng 3 corvettes o mga destroyer escorts sa administrasyon niya. Ito ay kinikilala bilang BRP Rahal Handula, BRP Dato Kalantiao, at BRP Dato Sikatuna. Kadalasan na armado ito ng mga dual-purpose guns, torpedo tubes, headshot projectors, at marami pang iba. Ang BRP Rahal Handula ay isa sa naging flagship ng ating hukbong dagat noon. Sa panahon din ng dating Pangulong Marcos, ay mayroon tayong 26 na amphibious warfare vessels. At ilan sa mga ito ay ginagamit pa din para sa mga military service. Noong 1975 naman, unang dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa. At ito ay kinikilala bilang RPS Hospital ng Truman. At gaya ng ibang warships ay hindi na rin alam kung anong nangyari sa hospital ship natin. Mayroon din tayong 4 na high-endurance cutters at bawat isa nito ay armado ng artilleries at heavy chain guns. Lahat ng ito ay napasa kamay ng Pilipinas noong 1976 at kilala bilang BRP Andres Bonifacio, BRP Diego Silang, BRP Gregorio del Pilar, at BRP Francisco de Gojoy. Maliban pa riyan, ay nagkaroon din tayo ng 2 minesweepers na naging aktibo noong 1979. At ito ay kinikilala bilang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Meron din tayong coastal minesweepers na RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte na nabili ng Pilipinas sa panahon ni Marcos noong 1979. Nagkaroon din tayo ng 2 fleet of minesweepers at ito ang BRP Dato Tupas at RPS Samar.
Sa ngayon, ay wala nang makalap na impormasyon sa kung anong nangyari sa BRP Tatutupas nang matapos ang EDSA 1 Revolution. Sa panahon din niya, ay nagkaroon din tayo ng dalawang submarine chasers na kayang-kayang hapulin at wasakin ang mga submarine ng kalaban sa mga panahon na iyon. At ito ay kilala bilang BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Maliban pa yan, ay mayroon din tayong BRP Mactan na isang uri naman ng supply ship at isang repair ship naman na nabili noong 1999. At alam mo ba na ilan pa lamang ito sa mga na-acquire ni Marcos sa kanyang naval assets? Ilan pa sa naging dahilan kung bakit isa tayo sa pinakamalakas sa Asia ay dahil sa Pilipinas ang kauna-unang bansa na nagkaroon ng missile sa Asia. Punta naman tayo sa papawid ng Pilipinas o Air Force. Alam mo ba na isang bansa lang sa Asia at 3 bansa naman sa buong mundo ang unang nagkaroon ng Vought F-8 Crusader na isa sa pinakamaangas na aircraft sa panahon na iyon. At kabilang dito ang USA, France at ating bansa, ang Pilipinas. Kung kaya't tinitingala talaga tayo sa Asia noon. Just imagine na lang na nagkaroon tayo ng 35 units ng F-8 Crusader. At hindi lang yan, dahil nagkaroon din tayo ng 37 units ng Northrop F-5 Freedom Fighter. Talagang kung babalikan mo ang panahon na ito, ay hahangaan mo talaga si Marcos dahil nakikita mo kung saan napupunta ang buwis na nililikom ng gobyerno nang walang bahid ng sama ng loob. Ngunit, karamihan sa mga ito ay nasira nung sumabog ang Mount Pinatubo. At ito ay muling napalitan ng bumilang Pilipinas sa pamamahala ng dating Pangulong Noynoy Aquino ng 12 units ng F-A-50 fighter jets sa South Korea. Maliban sa mga fighter jets, ay nagkaroon din ng Pilipinas ng mga attack helicopters, trainers, cargo jets, at marami pang iba sa panahon ni Marcos. Alam mo ba na nagkaroon din ng Pilipinas ng isang secret program na kung saan ay tinawag nila itong Santa Clara Missile Program? Ang layunin nito ay makapag-develop ng isang local-made na missile. Well, hindi nabigo ang programong ito dahil nakagawa sila ng isang napakalakas na missile at tinawag nila itong Bongbong 1. Nasabi ko matagumpay ito dahil 37 times sila itong sinubukan ang lakas nito sa Caballo Island. Pero nahinto ang paggawa ng Bongbong 1 nang maalis sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo ba na nagawa na natin ang missile na ito? Pero ang China ay nasa proseso pa din ng paggawa ng sarili nilang missile. At dyan mo talaga makikita na talagang napakagaling at napakatalino ng mga Pilipino at kayang-kaya makapagsabayan sa paggawa ng mga armas. Ngunit ang malaking kalaban nila ay kakulangan ng suporta ng gobyerno. Just imagine kung gaano nakayaman ang Pilipinas una ipagpatuloy ang proyekto na ito. Dahil alam naman natin na dito unlad ang mga bansa gaya ng Russia at India. Ang Philippine Army din ang isa sa pinaka-highly trained at pinakamalakas na sundalo sa panahon na iyon. At kasabay pa nito ay isa tayo sa may pinaka-modern na land force equipment sa buong Asia. Ang isa pa sa napabalitaan noon ay maliban sa missile gadget ay may isang proyekto pa pala na isinagawa noon at ito ang Underground Submarine Program. Ngunit hindi ito gaya ng Bongbong 1 na naging matagumpay dahil bago pa man nila ito matapos ay naging magulo ng gobyerno kung kaya naisa basura na lang ang programang ito. Just imagine na lang kung nag-e-export na dito tayo ngayon ng submarine gaya ng France, Sweden at Russia. Marahil tunay pagpatuloy sana ang development ng mga proyekto noon at na-upgrade ang mga assets natin
na hindi hinahaluan ng politika ay hindi siguro natin mararanasan sa panahon ngayon ang pambubuli ng ibang bansa. At hindi mawawala sa atin ang trono na isa sa pinakamalakas na bansa sa Asyang Pilipinas. Ngunit sa kalagayan natin ngayon ay malabo pa na mabalik natin ang dating atin. Pero bukas pa rin ang posibilidad na muling lalakas ang Pilipinas. Kung nakaabot ka sa bagay ito ng video, ay maraming salamat po. At nais ko lang hingin ang iyong opinyon base sa napanood at narinig mo ukol sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam mo may mga hindi sang-ayon sa video na ito at nire-respeto ko ang iyong opinyon.